Pagbati po mga kababayan, patuloy po kayong nakikinig sa Tinig ng Karunungan. Nabitag po ni Mr. Ben Tulfo ang ating ombudsman na si Boying Remuli. Ito kasing si Boying may pagkabida-bida. Ombudsman siya at hindi pangulo, pero kung makapagbigay siya ng taning sa ICI, abay akala mo siya ang pangulo na bumuo ng nasabing komisyon. Mantakin ninyo mga kababayan, sabihin ba naman ni Boying, hindi na raw magtatagal ang ICI. 1 hanggang 2 buwan na lang daw pwede na raw i-turn over ng ICI yung kanilang isinasagawang mga hakbang at pamamaraan para mapapanagot yung mga dapat na managot, kaugnay po sa flood control projects anomaly. At pagkatapos na i-turn over ng ICI sa ombudsman, yung kanilang ginagawa tungkol nga sa nasabing katiwalian, pwede na raw malusaw ang ICI. Akala mo siya ang Pangulong Bongbong Marcos na gumawa ng nasabing komisyon para magsalita ng ganyan. Kaya itong si Mr. Bentulfo hindi na nakapagpigil nabitag na. Sinupalpal na itong si Boying at pinagsabihan sa kanyang programa na bitag. Mabuti pa po mga kababayan ay panoorin natin at pakinggan itong si Mr. Bentulfo sa kanyang platform. Opo. Last week Friday, nagbigay po ng pahayag si Budsman Jesusine Remulla, known as Boeing, nung Biyernes. Tingin ko mga 1-2 buwan na lang yan. Maari na i-turn over sa amin lahat ng kanilang mga tinabaho. Yun ang direksyon niyan kasi hindi naman pwedeng forever ng ICI at meron namang batas na nag-create ng Office Ombudsman na ngayon naman ay very active kami. Opo. Hindi naman alam nyo mga kababayan, okay lang sanang sabihin ni Boeing na pwede nang i-turn over ng ICI yung kanilang mga ginagawa sa amin sa ombudsman. Pero huwag niya namang sabihin na hindi na kinakailangan yung ICI. Hindi naman kailangang sabihin niya na hindi forever ang ICI. Akala siguro ni Boeing ang ICI para lang sa flood control projects anomaly. Hindi po. Yang ICI na yan, hindi lang nakatuon sa flood control projects. Pwede rin niyang mag-imbestiga sa iba pang mga infrastructure. Kaya nga ICI Independent Commission for Infrastructure po ba? Hindi naman sinabi na for flood control projects lang itong si Boying akala niya porke binu ng Pangulong Bongbong Marcos para nga sana manguna din diyan sa flood control projects anomaly na mag-imbestiga. Akala siguro ni Boying diyan lang nakatutok. Hindi. Pwede nga ring mag-imbestiga yan sa mga classroom na kulang-kulang na ipatayo ng DPW kung gugustuhin nila. Si Boying makapagsalita hindi naman pwedeng forever ang ICI. Ang bihira. Pwede sana okay na sana yung sinabi niyang i-turn over niya sa amin, pero huwag niya nang maliitin pa na sasabihin niya na hindi na sila kailangan yun matapos pakinabangan apwera na akala mo siya yung pangulo, o tuloy. Sabi forever, ang ICI, ginawa naman ng ICI, nung wala ka pa Ombudsman Remulla, mas nauna pa siya yung ICI, bago ka kami po sa IBMI time, nagkaroon po kami ng press conference patungkol po diyan na kung saan yung mantikong bibig, wala po nangyayari na mag-conduct po ng motopropi investigation yung ombudsman. Noon yon o September 11 ibinapo yung po yon ICI ni President PBM. Bakit? Wala po kasing gumagawa ng fact-finding or moto proprio kaya binapo ni BBM in the absence of Budsman September 11. Nakikita nyo on October 10. Tsaka pa lang po nag-assume nakaupo po si Boeing Remulla. Siya po yung ombudsman nung 10 po ng Oktubre. In short, yung trabaho pong ginawa ng ICI na kung saan sila na po parang gumawa ng fact-finding, pag-iimbestiga sangkot sa mga flood anomaly, nangyari po yan. Ngayon kung ikaw naman ay sa halip na una sa lahat, magpasalamat ka sana Budsman Remulla na bago ikaw nakaupo, may ginawa na onong mga ICI sa pag-iimbestiga although inisnab sila ni Diskaya M, pero nakagawa sila ng investigasyon at nakipagtulungan sa kanilang ang DPW at meron silang mga inimbestigahan na mga congressman na narespeto yung ICI. At nagkaroon pa nga ng executive session para doon sa ayaw nila para sa publiko para makagather ng facts. Alam nyo mga kababayan, itong ICI, naging controversial to 'Di ba yung pagbubuo nito sinasabi nga na baka magamit lang ng sa politika.
po ba baka ang mapapanagot lang yung mga kalaban ng administrasyon. Pero yung under the administration na sangkot hindi mapapanagot. Kasi nga, andun yung terminong independent commission. Pag sinabing independent hindi sila sasandal. Hindi sila hihingi ng tulong sa kanino man na maaaring mayroong political interest. Kasi isipin ninyo halimbawa, hihingi ang ICI ng tulong kay Romualdez. Halimbawa lang, o si Romales tutulong. Pwedeng masabihan ni Romualdez, o basta huwag mo na kaming idamay diyan. Basta si Zaldi ko pati ako, huwag madadamay ang pangalan. And noon yung political interest hindi na siya maging independent. Pagka ganon, hindi na yung mandato niya, hindi nagagana sa mandato na dapat umiral sa layunin na dapat na maipakita ng ICI when it comes to investigation sa flood control projects. Kaya naging kontrobersyal yung pagbuo niyan. Pero aminin natin sa hindi mga kababayan nang tuluyan ng mabuo ang ICI at gumagana na nagsimula na sa kanyang pag-iimbestiga. Bayong Acomite na nasa House of Representatives, itinigil nga nila yung pag-iimbestiga sapagkat naniniwala sila, bakit natin iimbestigahan yung sarili nating mga kasamahan? Hindi ba magiging bias tayo? Kaya ang napagpasyahan, o sige, di ipaubayan natin sa ICI. Yung imbestigasyon. Ngayon, ang pinupunto ko dito, may mga nagtiwala sa ICI. May mga sumugal ng kanilang pananalig na ang ICI magiging tapat sa pag-iimbestiga at kanilang malalaman kung sino ang dapat na managot. Tapos ngayon, merong isang ombudsman na magsasabi na porke nakahawak na ng kapangyarihan. Sasabihin niyang, hindi na kayo kailangan. Hindi na kayo o dapat nyo lang i-turn over sa amin yung ginagawa ninyo. Alam nyo kung ako si Boying mga kababayan, sabi nga ni Bitag, hindi pa nakakaupo Boying, hindi ka pa nakakaupo. May ginagawa na ang ICI dahil nga sa absence ng opisina mo nung wala ka pa. Ang iniisip ko dito, bakit hindi na lang gamitin ni Boying ang ICI at makipag-ugnayan na ICI? Huwag muna kayong mawawala ha. Huwag muna kayong malulusaw kasi hindi lang flood control projects ang iimbestigahan ninyo. Baka makipagtulungan na rin kami sa inyo para inyong imbestigahan. Halimbawa, yung mga classroom na kulang-kulang, yung mga establishment, yung mga government projects, yung mga tulay, yung mga buildings na substandard, baka pwedeng makatulong na rin kayo. Tutal meron din naman kayong naitulong sa flood control projects anomalies ba? Dapat ganon kung talagang ang layunin ng ombudsman mabigyan ng hustisya at demokrasya ang ating mga kababayan hindi lang sa issue ng flood control projects, kundi sa iba't ibang issue pa ng mga proyekto kung saan merong nanakaw sa kaban ng bayan. Hindi naman kasi tungkol ito sa kompetisyon kung sino makapangyarihan, kung sino ang magaling mag-imbestiga. Kasi kung ganun ang layunin ni Boying, talagang lulusawin niya na lang ito. Tuloy natin. Ano bang trabaho ng ICI? Ang ICI na una kay Ombudsman Remulla, parang lumas pinainit muna ang silya, yung upuan ni Ombudsman Remulla sa Ombudsman. Pinainit muna yan. Wala pa siya noon kasi puro siya dakdak ng dakdak nung panahon po ng ng DOJ niya. Nag-iwan ng masamang panlasa sa bibig ng mga taga-ICI kung ano yung sinabi nitong si alam mo naman nagdalang tayo si Budsman Remulla. Ang komisyon ay mananatili at pagpapatuloy ng kanyang tungkulin hanggang makumpleto nito ang mandato o madissolve ng presidente. Ito ang nakalagay sa executive order na nabuo ang ICIA. Mr. Ben, yan kasing sinusupalpalat binibitag mo ngayon. Yan po yung nag-affirm doon sa sinabi ng inyong utol na si Senator Erwin Tulfo na bending the law. Isipin ninyo, ang ICI ay napagtitibay ng executive order kaya nabuo yan. Tapos yung sinusupalpal nyo ngayon, naniniwala na pwedeng i-bend yung batas. So ano pang aasahan natin po ba? Kahit nasabihin mo na makumpleto ang mandato ng ICI bago yan matapos o kaya talagang lusawi na ng Pangulo, madissolve na ng Pangulo para yan ay magwakas na. Pero kung may isang Boeing na nag-affirm sa bending the law statement, hindi mo na kailangan ng batas kasi kayang-kaya niya nang i-bend yon. Ang bihira. Alam nyo meron pang mas nakakainis O ba talagang mabigat yung mga pahayag na kanyang sinabi tungkol sa ICI.
itong si Boying. O ito pakinggan ninyo mga kababayan kung papaano magsalita itong si Boying na akala mo siya ang presidente. The purpose of the ICI, that's why it was created, is because at that time we had a very inactive office when that was happening. It was vacant and it was not an active office for a long time. Totoo yun. By the time that we hire 60 to 70 lawyers within the next 2 months, there may be no need for them to exist anymore. Naku po, sa loob daw ng 2 buwan, pwede na raw hindi mag-exist ang ICI. Bakit, Boying? Ikaw ba yung gumawa ng executive order para mabuo yung komisyon na yan? Sino ka para sabihin mo na hindi na kailangang mag-exist ang ICI? Ikaw ba si Pangulong Bongbong Marcos na pumirma ng executive order? Pambihira ka naman, Boying. Naalala ko tuloy siyo si dating. PNP Chief General Torre ba merong mga impormasyon, merong balibalita na kaya raw tinanggal yon sa pagka-PNP Chief masyado nang umabuso sa kapangyarihan, ba mayon ngang video noun si General Torren na talagang ang daming eskorte na akala mo siya na yung presidente at talagang nung bumaba ang tikas-tikas maglakad na akala mo ako ang presidente ng Pilipinas kahit ang totoo PNP chief lang siya that time. O tapos may nabalitaan pa tayo itong si General Torin nagpapasya, nagde-decide sa honey ng mga kapulisan without na nagko-connect siya o sumasangguni siya sa Pangulo, nagde-decide siya sa kanyang sarili lang. Hmm, Kaya ngayon ang nangyari tanggal sa pagka-PNP chief, baka gusto mong matulad doon, Boying. Kawawa ka naman pagka nagkataon. No, ituloy na natin itong si bitag. Parang dating matapos nyo kaming pakinabangan. Boying. Ganun ba? Matapos mong pakinabangan ay nagtrabaho naman sila, tapos sasabihin mo, sige alis na kayo dyan. Ang punto po natin dito, hindi po trabaho ng ombudsman ang magbigay ng mga ay timeline or tanning na o ICI, 1 buwan na lang kayo. Hindi po trabaho ng ombudsman. Trabaho ng ombudsman mag-imbestiga, makipagtulungan. Sa ICI Independent Commission and Infrastructure, makipagtulungan. Anong makikipagtulungan? Ano ba ang inyong mga nakita sa inyong investigasyon? Pwede niyong i-turn over sa amin? Makakatulong sa amin yan. So ganun po ang trabaho. Hindi po nagsasalita agad sa media para kayong laging may scoop. Oo naman kasi kung minsan pampapaborito ko po to si Boying kasi laging naunguna Kapareho niya si Amy Marcos, laging adelantado, laging may sinasabi, gusto laging scoop. Naku ang trabaho ng Butsman parang fiskal yan gumaganap na parang piskal ng Sandigan Bayan lahat na kanilang maiimbestigahan, ididiretso sa Sandigan Bayan para makasuhan. Hindi trabaho ng ombudsman na nagsasalita pangunahan ng spokesperson ng palasyo, si Claire Castro. Low bender. Ikaw naman, Boying, baka nakalimutan mo wala ka rin sa DOJ. Wala ka rin sa iyong programa sa radyo na akala mo ikaw'y mamamahayag. Hindi ka journalist tulad ng sinabi mo nung sabi mo nakaka-scoop ka. Ito naman, hindi ito scoop. Parang pinangunahan mong Pangulo Parang prenempt mo ang Pangulo. Hayaan mong Pangulo i-dissolve itong ECON para patigilin ang ICI sa kanilang mandato. Tanging Pangulo lang ng Pilipinas ang pwede magsabi, tigil na ICI, nagawa niyo ng inyong tungkulin, Boying Remulla. Pasok yung ombudsman, dapat ganon, hindi mo trabaho magsalita. Trabaho po to ni Claire Castro sa ngayon. Hindi po ako makakasagot patungkol po dyan. At hindi pa po rin namin na pag-uusapan patungkol po dyan. But since nga po nandyan naman din po ang ombudsman at napaka-active din po nila patungkol po sa usapin ng mga anomalyang flood control projects. Maari pong maging ganon. Pero as of now, wala pa po tayong pinakadetalye o 'di ba? Kung ang palasyo nga wala pang pinakadetalye kung ide-dissolve na ng Pangulo ang ICI or sino si Remulla para sabihin niya within 2 months, pwede nang ma-dissolve ang ICI, pwede nang hindi mag-exist yung komisyon na yon. Who are you? 'Di ba? Sa bagay nag-affirm ka nga dun sa statement na mas mataas ang taong bayan kaysa batas Doon pa kaya sa magmataas ka sa Pangulo, mas ano mo yon, mas okay ka siguro doon kung lalong greedy ka sa kapangyarihan. So ano mang update ba tungkol diyan? Ang sinasabi ni Claire Castro, nagtatrabaho rin naman ang ombudsman. Of course, pareho naman sila nagtatrabahong taong. May karapatan ba si ombudsman magsabi, o tigil na kayo 1 buwan na lang kayo?
Trabaho ba ng ombudsman magbigay ng taning doon sa trabaho ng ICI na create po yan ng Pangulo? Hmm, tanging ang Pangulo na magsasabi. Tanging manggagaling sa bibig ng Pangulo, si BBM. Si President BBM ang masasabi niyang tigil na easy, nagawa niyo ng trabaho? Okay, pasok na yung ombudsman. Wala pang ganon. Kaya tuloy hindi makapagsalita ng maayos diretso si Attorney Claire Castro para sabihin, nagtatrabaho naman pareho. Oo nga. Pag nagtrabahong pareho, magtrabaho hanggat sabihin ng Pangulo tigil. So hanggat wala pang sinasabing Pangulo, huwag nating pangunahan ang Pangulo kasi ang Pangulo naman dapat nagsasalita. So binala lang po, parang naging Solomonic tuloy King Solomon. Alam nyo King Solomon babalaansin yan lang. Ayun yan ang pinakapagkakamali ni Boy ngayon. Nagmamala General Torre. Nagmamala ito si Claire Castro isa rin to eh. Minsan ayaw sumangguni sa Pangulo basta makapagalita lang sa media, makapag-interview lang siya, may maisagot lang siya. Kahit naman hindi naman talaga yun ang standang Pangulo, sasabihin niya, ba. Kaya akala mo sila na yung Pangulo ng Pilip. Bagay nung panahon ni General Torre, naging issue na yan na sa panahon ng administrasyon na ito ang daming Pangulo. Ang daming Pangulo. Gusto nila sila yung magaling, gusto nila sila yung magpapasya, gusto nila sila yung magdedesisyon, masusunod. O kaya nangyayari tuloy nagkakatanggalan, may mga nagre-resign. Kasi pagalingan eh. Ba pagalingan pahusayan ako si ganito ako ganyan, ikaw hindi. Yan ang nangyari kay General Torre eh. Sana ewan ko wag naman sana mangyari kay Boying to. Lumalaki ulo eh. Kaya yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Pagka pinahawak nyo ng kapangyarihan niya na isa sa pinakamataas na opisina, naku patay kayo dyan. Lalo na't naniniwala na we can bend the law in order to please the people. Naku, napakahirap maunawaan yan, lalo na kung ang stand natin, hindi natin dapat baliin ang batas. Hindi natin dapat baluktutin ang batas. Kahit anong pangangatwiran mo sa taong yan, gamitan mo man ng batas, kahit na yung ginawa nga ni Senator Rodante Marcoleta tungkol sa restitution, anong ginawa ni Boying pilit ng pilit pa rin talagang pinapasok niya pa rin. Hindi legal, yan kahit wala sa batas yan. Ang hirap ngayon sa bagay si BBM din naman nagtalaga sa ombudsman na yan. Wala tayong magagawa, di ba? Pero ngayon buti na lang si Bitag sinusupalpal niya yung ganyang uri ng naglilingkod sa bayan, sa tenga. Napaka nakakarindi sa tenga. Pagka ganyan ang mga naririnig mo, papakilalang public servant. Pero ang gusto lang, ang pinaglilingkuran lang, kung hindi man yung amo nila, yung sarili nila bagay na wala tayong mapapala, wala tayong mahihita kapag kaganyan. Bueno mga kababay, hanggang sa susunod po na talakayan, paalam.